sa atin ngayon. At Shams, gumawa ng kasaysayan ang Lakers ngayong araw kahit hindi sila naglaro. Ano ang ginawa nila? Kevin, ang kasalukuyang may-ari ng Los Angeles Lakers, ang pamilya Boss, ay papasok sa isang kasunduan na ibenta ang iconic na 17-time champion na Los Angeles Lakers kay Mark Walter, ang kasalukuyang may-ari ng Dodgers. Sa halagang tinatayang $1 isa 0 bilyon. $1 isa 0 bilyon yan. Ito ang pinakamalaking bentahan ng isang sports franchise sa buong mundo sa kasaysayan. Kaya't ito ay isang makasaysayang $1 isa 0 bilyon na halaga para sa prangkisang binili ni Jerry Buss, ang yumaong Jerry Buss, noong 1,979 sa halagang $67.5 milyon. Ngayon, makalipas ang 46 na taon, naibenta ito sa halagang $1 isa 0 bilyon at tila handang-handa ang pamilya Buss noon na hawakan ang kuponang ito magpakailanman. Pero ngayon, ibebenta na nila ang prangkisa. Ayon sa impormasyon ko, mananatili pa rin si Jenny Buss bilang gobernador ng prangkisa kahit na ibenta na ito. At ang pamilya Buss ay magtatago pa rin ng mahigit 15% ng kuponan na ngayon ay magiging pangunahing pagmamay-ari ni Mark Walter, ang kasalukuyang may-ari ng Dodgers. May interes din siya sa iba pang mga profesional na kuponan tulad ng Sparks, pati na rin sa isang isa-team. CJ, balikan natin ulit ang mga numerong binanggit mo kanina. Binili ni Jerry Buss ang Lakers noong 1,979 sa halagang $67.5 milyon. Ngayon, ibinibenta na ng kanyang pamilya ang Eve Lakers sa halagang $1 isa 0 bilyon. Ito na ang pinakamalaking bentahan ng pro sports franchise sa buong mundo. Lahat ng balitang ito ay lumabas matapos ang bentahan ng Celtics kamakailan lang na umabot ng mahigit 6 na bilyon. Ano ang dahilan ng Buss family sa pagbebenta ng prangkisa? Kevin, 10 bilyong dahilan kung bakit. At gaya ng sinabi ko, parang sina Jeannie Buss at ang Buss family ay handang panatilihin ang team na ito habang buhay. At may dalawang executive doon na miyembro talaga ng Buss family. Sila ang magkapatid na Buss, sina Joey at Jess Buss, na kilala sa Ned Circles bilang mga umaangat na executive sa front office kahit bahagi pa sila ng may-ari. Kaya para sa pamilya na ibenta ito ng $1 isa 0 bilyon, napakalaking halaga niyan. Ito ay isang bagay na, syempre, magtatakda ng napakataas na pamantayan. Kung isipin mo, sila na ang pinakamalaking prangkisang naibenta sa kasaysayan ng sports sa buong mundo at kasama na dyan ang mga soccer teams, football, o dapat kong sabihing mga football teams sa ibang bansa. Kasama dyan hindi teams, Hindu teams. Anong sports team sa mundo $1 isa 0 bilyon? Isa 0 bilyong dahilan kung bakit, Kevin. At ito. Para lang magkaroon ng perspektiba, gaya ng nabanggit mo, paano naman ang mga team tulad ng Dallas Cowboys o New York Yankees, mga iconic na prangkisa sa American pro sports? At ngayon, ang Lakers ay naibenta ng $1 isa 0 bilyon. Si Shams Charania ang nagdala ng balitang ito habang ang Lakers ay kung saan magkakaroon ng bagong majority owner ang Los Angeles Lakers sa unang pagkakataon mula noong 1979. Iniulat ng ESPN na ibinenta ng pamilya Buss ang kanilang bahagi sa Lakers kay Mark Walter sa halagang tinatayang $1 isa 0 bilyon. Si Walter ang pangunahing may-ari ng Dodgers at CEO at chairman ng New Wave Global. Mula pa noong 2021 ay isa na siyang minority owner ng GE at may bahagi rin siya sa vendir team na Los Angeles Sparks. Ngayon, binili ni Jerry Buss ang koponan sa halagang $67.5 milyon lang noong 1979 at pinamunuan niya ang 11 na championships sa day. Habang ibinebenta ng pamilya Buss ang kanilang majority stake, iniulat ng ESPN na magpapatuloy si Jenny Buss sa kanyang tungkulin bilang gobernador matapos ang bentahan. Kung titingnan ang pinakamalalaking bentahan ng prangkisa sa kasaysayan ng North America, ang Celtics ay nabenta ng $6.1 bilyon mas maaga ngayong taon. Ang Lakers ang namunguna sa listahang yan, $1 isa 0 bilyon. Talagang napakalaking halaga niyan. Kasama na natin ngayon sina Avery Johnson at Bill Reiter para sa balitang ito. Bill, ikwento mo nga sa amin lahat ng nalalaman mo. So, nakakagulat talaga, pero hindi ko masasabi na sobrang nakakabigla. Ang realidad sa makabagong sports at sa modernong nye ay hindi na kayang makipagsabayan ng mga maliliit na negosyo sa antas na kailangan sa nye o kahit sa labas ng nye. At ito ay matagal nang pinaghihinalaan sa buong liga. Naalala ko pa, siguro dito rin sa V, mga 1 taon na ang nakalipas, nung gumawa kami ng prediction show o segment, nabanggit ko lang na sa susunod na 2 o 3 taon, mabibenta ang Lakers, hindi dahil alam kong mangyayari, kundi dahil sa huli, sa loob ng 3, 4, 5 taon, na una pa nga talagang mangyayari ito.
Mahal ko si Jeannie Buss. Sa tingin ko, karamihan ng mga taong nakasalamuhan niya ay mataas ang pagtingin sa kanya. Napakahusay niyang tagapangalaga ng organisasyong iyon. Talagang nagbago ang takbo ng lahat ng siya na ang namahala sa organisasyon mula sa kanyang kapatid. Pero ang totoo, sobrang stressful ito. Hindi niya gusto ang pagiging sentro ng atensyon. At kahit na maraming pera ang pamilya Buss kumpara sa karamihan ng tao sa Amerika, hindi sila mga multibilyonaryong mayaman na henerasyon tulad ng bagong klase ng mga may-ari sa mundo ng sports. Kaya sa tingin ko, ito ay hindi maiiwasang resulta ng katotohanang bilyon-bilyong dolyar na ang halaga ng mga team na ito. Sa kasong ito, $0 is 0 bilyon. Ngayon, wala akong masyadong detalye tungkol sa kung paano talaga gagana ang kontrol kung talagang magiging kasari pa si Jeannie Buss sa pamatagalan. Hindi ganoon ang mangyari, hindi rin talaga kay Mark Cuban mula nang maganap ang trade kay Luka Doncic, pero talagang nakakagulat itong balita sa Ray. Hindi naman talaga nakakagulat kung isipin mo ang kalakaran ng pagmamay-ari at kung gaano nakalaki ang halaga ng mga team ngayon. Avery, sa pananaw mo, ano sa tingin mo ang nagtulak sa pamilya Buss na ibenta ang team? Ipinakita nila ang pera. Yun lang talaga yun. Alam mo, sa huli, karamihan sa mga may-ari ay umaabot sa puntong pakiramdam nila na nadala na nila ang prangkisa sa pinakamalayo na kaya nilang dalhin. Nung ibinenta ni Mark Cuban ang Mavericks, alam mo, umabot na siya sa puntong, ayokong makisali sa panibagong real estate deal. Hindi naman ako real estate na tao. Alam mo, matatapos ang lease ng Mavericks sa 2031. Kailangan kong pumirma. Kailangan kong ibenta ang team na ito sa isang pamilya na mas malalim ang bulsa at talagang marunong magpatakbo ng real estate na halatang gusto ring magkaroon ng kasino. Hindi iyon ang linya ni Mark kaya nagpasya siyang ibenta. Tingnan mo ang Redskins. Alam mo, si Josh Harris, hindi lang personal na yaman niya ang usapan dito, kundi pati na rin ang kumpanya, Dallas Mavericks, Sands Corporation ang nasa likod ng ownership deal na yon. Si Josh Harris, Apollo, kasama ang Washington Commanders. Tinitingnan mo, alam mo, $530 bilyon ang assets na hawak nila. Ngayon, tinitingnan mo itong sitwasyon kay Emmer Walter na galing sa Guggenheim Partners. Hindi lang ito ang sarili niyang $6 bilyon na net worth, kundi pati na rin ang $340 bilyon na assets na pinamamahalaan nila. Kaya, karamihan sa mga bagong grupo ngayon, sang-ayon ako kay Bill, alam mo, tapos na ang panahon ng mga mom and pop. Marami sa mga grupong ito ay may mas malalalim na bulsa na kayang magbigay ng, alam mo na, hindi naman sakuna, pero mas malawak na kahulugan at bisyon para sa prangkisang ito na umusad pa. Ano kaya ang mangyayari sa Lakers? Tingnan mo ang Clippers, nasa Intuit Arena na sila. Yan daw ay isang napakagandang arena, ang pinakamahal na arena sa NBA. Kaya ano kaya ang mangyayari sa Crypto Arena at sa lahat ng mga real estate sa paligid nito? Kailangan mo ng mga taong may mas malalalim pang bulsa, mas malalim pa kaysa sa pamilya Buss, para dalhin ang mga prangkisang ito sa susunod na antas. Kaya ayun mismo ang nangyari. At kapag iniisip natin ang kinabukasan ng Lakers, Bill, ano na kaya ang itsura nito ngayon sa ilalim ng bagong grupo ng may-ari? Ibig kong sabihin, malaking tanong pa rin ito sa ngayon. Tingnan mo, ito ay, gaya ng sinabi ni Avery, at sinabi ko rin, ito ay parang isang maliit na negosyo ng pamilya. At karamihan sa mga taong nagtatrabaho sa organisasyong ito, mula sa pinakataas hanggang sa pinakababa, ay mga personal na kaibigan ng pamilya Buss, may mga ugnayan sa pamilya Buss. Kaya, siguradong magkakaroon ng mga pagbabago. Kung gaano kalaki ang mga pagbabagong iyon, mahirap sabihin. Alam mo, sa tingin ko, magandang halimbawa sina Mark Cuban at ang Mavericks kasi noong ibinenta ni Cuban ang team na iyon, akala niya ay siya pa rin ang may control sa basketball operations. May dalawang gobernador, may isang gobernador at isang alternate na gobernador. Ayon sa ulat ng ESPN, mananatiling isa sa mga gobernador si Jeannie Buss na ibig sabihin ay siya pa rin ang isa sa mga gumagawa ng desisyon. Pero parang katulad ito ng pagtatrabaho para sa presidente. Pwede kang maging Secretary of State at magkaroon ng malaking kapangyarihan, pero nagtatrabaho ka pa rin sa kabustuhan ng presidente. At sa NIE, nagtatrabaho ka pa rin sa kabustuhan ng gobernador o ng may-ari. Mahirap talagang malaman. Sasabihin ko ito, itong ginoong bumibili ng team na ito ay may track record. At nabanggit ni Avery ito, ganito na ang modernong sports ngayon, modernong pagmamay-ari ng sports team. Kailangan mo ng isang tao na may bilyon-bilyong dolyar sa likod niya at may matibay na pundasyon ng tagumpay. At ngayon, ibig kong sabihin, ang mga team na yon tulad ng Liverpool at Red Sox na isa ang may-ari. Tingnan mo ang listahan. Ito ay isang tao na talagang mahusay ang nagawa, kamangha-mangha ang trabaho niya sa Los Angeles Dodgers.
Pinapatakbo niya ang isang napaka-impressive na sports operation. Kaya sa tingin ko, sa pangmatagalan at kahit sa midterm, magiging maganda ang kalagayan ng Dodgers. Mukhang ganoon niya. Mahirap malaman. Nasa mabuting kamay sila pero siguradong may pagbabago sa kultura sa Los Angeles sa kung paano pinapatakbo ang mga bagay-bagay. At sa tingin ko, baka 5 taon ang timeline o baka mas mabilis pa. Malamang na magkakaroon ng mga pagbabago kung sino ang gumagawa ng mga desisyon at baka pati na rin ang filosofiya kung paano pinapatakbo ang mga bagay. Kaya, ang hindi magandang balita kung nagtatrabaho ka para sa Lakers na yon, tuwing may bagong boss, nakakatakot talaga. Ito ay isang kakatapos ko mag-text sa isang kakilala na nagtatrabaho sa Lakers. Malaking pagbabago ito na nakakatakot. Pero kung fan ka ng Lakers, tingin ko magandang balita ito. Sinabi namin ni Avery, palating hindi maiiwasan ang pagbebenta sa loob ng 3 hanggang 5 taon. At sa tingin ko, ang magandang balita para sa mga tagahanga ng Lakers ay ito, na ibenta ang team na ito sa isang tao na may napatunayan ng tagumpay. Magiging maayos ang pagpapatakbo at pamamahala nito. Kahit na baka iba na ang paraan ng pamamahala nito kumpara sa nakasanayan sa loob ng mga dekada. Nakikita natin kung ano ang ginawa ng grupong ito sa Dodgers na yung off-season. Talagang bumuo sila ng superstar team. Naglabas ng pera na hindi pa natin nakita dati. At kapag iniisip mo ang Lakers, may isip mo rin si LeBron James. Kaya Avery, ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ni LeBron? Sa tingin mo ba, nagbigay ito ng linaw kung ano ang susunod niyang gagawin? Sa tingin ko, nagbibigay talaga ito kay LeBron James ng pagkakataon, lalo na bilang isang negosyante na makipagsosyo sa isang grupo na tila walang limitasyon ang yaman at talagang napakalaki ng kapital at kayamanan. Kaya, nagbibigay ito kay LeBron James, lalo na bilang isang tao na napag-uusapan na gusto ring maging owner balang araw sa kanyang karera. Kaya, magbibigay ito kay LeBron James ng kumpiyansa na makakapaglaro siya hanggat gusto niya, basta't malusog pa siya at may grupo ng may-ari na may sapat na pera, pondo, at matibay na balanse sa loob ng mga patakaran para, alam mo na, mabayaran siya. At sa tingin ko rin, kung babalikan natin yung isa ko pang punto, kapag hindi ito mga malalaking korporasyon o conglomerate, kailangan mo talagang may pamilya ka. Nasa listahan mo yung Denver Broncos. Sino ang pangunahing may-ari na bumili ng Denver Broncos? Rob Walton. Sino ang namamahala ngayon? Yung anak niyang si Kerry Penner at ang asawa nito na si Greg Penner. Pamilya Walton. Magkano ang halaga ni Rob Walton? $70 billion. Kaya ulit, ito ay bagong panahon. At sa totoo lang, kung isa ako sa mga maliliit na team sa NBA, pinapanood ko itong mga bentahan ng Boston at Lakers. At tinitingnan ko kung sino ang kumakatok sa pintuan ko kasi. Sa ilang maliliit na team, hindi mo alam. Baka ito na ang tamang panahon para mag-cash out sila. Marami pa tayong katalakayin tungkol sa malaking bentahang ito. Bill Writer, Avery Johnson, salamat sa pagsama sa amin dito.